Eto mga tol, pag-usapan natin 'to kasi magkaiba ng pahayag o magkasalungat ng pahayag ang, Chinese Foreign Ministry at ang DFA natin o ang PCG pa rin natin mga tol, magkakaiba sila ng pahayag. Dahil ang sinasabi ng China ay humingi daw ng permiso ang Pilipinas sa kanila para sa gagawing RORE mission, 'di ba? At pagkatapos daw ng, on-site verification, saka lang nila pinayagan mga tol ang ating gobyerno na makapagsagawa ng RORE mission o yung resupply mission sa Ayungin. Which is itinatanggi yan mga tol ng PCG, kahapon napanood natin yan, di ba? Na hindi daw kailangan o hindi kailangan o kailanman magpapaalam ang Pilipinas dahil hindi natin kailangan magpaalam sa kanila mga tol. So itinanggi yan ng ating gobyerno mga tol. So eto na nga no, DFA pumalag sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry hinggil sa RORE mission sa BRP Sierra Madre. Bigyan natin to mga tol ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Itong balitang panonoorin natin mula sa PTV Philippines mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nanindigan ng Pilipinas na hindi kailangang humingi ng pahintulot sa China para makapagsagawa ang ating bansa ng RORE mission sa Ayungin Shoal. So anong sinasabi nitong Chinese Foreign Ministry at bakit sila gumagawa pa ng ganun? 'Di ba? Ano 'yun, ego lang nila? 'Di ba? Ego lang ba nila 'yon para masabing hindi sila nagpa-under sa Pilipinas? O ego lang din 'to ng Pilipinas para masabing hindi tayo nagpapa-under sa China? Ano? Ano sa tingin ninyo mga tol? Kasi biruin mo, kakatapos lang ng kasunduan, kakatapos lang ng pag-uusap. Nagkasundo daw umano ang China at ang Pilipinas na pahuhupain o de-escalate ang tension dito sa Ayungin Shoal every time na merong RORE mission. Pero tingnan mo naman ang nangyayari, 'di ba? Magkasalungat sila ng pahayag. Una dito, kinwestiyon ng Pilipinas sa naging payag ng China sa kabila ng napagkasundo ang provisional arrangement. Si Patrick De Sousa sentro ng balita. Pumalag ang Department of Foreign Affairs sa naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry hinggil sa matagumpay na rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kamakailan. Nagsagawa na kasi ng bagong resupply mission di ba? So naging matagumpay yan. Ngayon, ang sinasabing dahilan daw dahil pinayagan daw ng China ang Pilipinas matapos nating magpaalam sa kanila at matapos nating pumayag na magkaroon ng on-site verification o yung tipong parang sasampa ata yung mga China Coast Guard sa ating resupply boat tapos titignan nila, i-verify nila kung yung mga dala-dala nating supply puro humanitarian necessities lang. 'Di ba? Kasi nga isa sa mga ayaw nila mga tol, yung magdadala ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre ng mga construction or repair materials mga tol. Ayaw na ayaw nila 'yon dahil nga ang gusto nila mabulok na ng tuluyan yung barko doon mga tol. 'Di ba? Yan ang gusto nila. Sabi ng DFA, imbes na kilalanin ang hangarin ng parehong bansa na pahupain ang tensyon, tila pinili umano ng Ministry of Foreign Affairs ng China na baluktutin ang naging kasunduan. Wala, baluktot talaga mga utak ng mga yun. Wala tayong magagawa Kaya ang tanging nagagawa na lang natin yung kontrahin yung mga sinasabi nila at itama natin. Ng Ministry of Foreign Affairs ng China na baluktutin ang naging kasunduan. Paglilinaw ng DFA, ang nasabing kasunduan ay hindi para maapektuhan ang parehong posisyon ng Pilipinas at China sa issue sa West Philippine Sea. Kaya't hindi makatutulong ang pagbibigay ng maling impormasyon patungkol dito. Dagdag ng DFA, patuloy ang magiging paninindigan ng Pilipinas sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Kasi ang ginagawa ng China mga tol, kapag naglabas sila ng ganong mensahe, 'di ba? Sabihin na lang natin para sa mga mamamayan nila, para masabi nila sa mamamayan nila na ano pa rin sila, dominant pa rin sila pagdating dito sa issue sa West Philippine Sea. Kanila ang West Philippine Sea. O pag narinig naman yan mga tol ng mga anti-government natin o yung mga pro-China rito sa Pilipinas, magkakaroon pa sila ng panibagong propaganda, 'di ba? O ayan naman pala Marcos natakot din O 'di ba? O yan naman pala PCG magpapa-under din naman pala tayo sa China, pawalag-palag pa kayo Magpapaalam din naman pala kayo. Alam mo 'yon? Kumbaga parang mababawasan yung tiwala ng mga Pilipino sa ating gobyerno. O kala ko ba
Akala ko ba hindi natin kailangan magpaalam sa kanila? Akala ko ba atin ng West Philippine Sea? Bakit nagpapaalam tayo sa kanila? Kasi ganun yung gustong palabasin ng China, mga tol. Nagpaalam tayo sa kanila. So buti na lang ito ay sinagot agad yan ng PCG ni Jay Tariela nung kahapon binigyan natin to ng reaction video. Sabi, did not and will not seek any permission, mga tol. Hindi natin kailangan kasi talaga. Kung tayo naninindigan na ang West Philippine Sea ay sa atin, bakit tayo magpapaalam sa kanila? At legal na pagsasagawa ng mga aktibidad dito. Ang presensya rin daw sa ayungin show ng BRP Sierra Madre na isang commission naval vessel ay alinsunod sa sovereign rights at jurisdiction ng bansa. Kaya't umaasa ang DFA na susunod ang China sa kasunduan. Yun ang matagal na nating inaasahan. Na ngayon ay parang napakalabo talaga, mga tol. Kasi kung talagang susunod sila, mga tol, matagal na eh. Maliban na lang talaga kung mapapalitan leader nila dun eh. 'Di ba? Baka sakali pa magkaroon ng mas matinong leader eh. Pero etong leader kasi nila mula nung naupo to, mga tol, nagpinalakas nila yung naval forces nila, pinalakas nila yung mga sundalo nila. Kahit sabihin nating pinalakas lang nila sa paningin, 'di ba? Ganun ang ginawa nila, pang bluff lang, no, sa mga bansang gusto nilang takutin. Pero iba yung ginagawa talaga nila ngayon, mga tol. Hindi nila kinikilala yung international law, hindi nila kinikilala yung UNCLOS kahit nakapirma sila doon. Meron ng 2016 arbitral ruling, ayaw pa rin nila kilalanin, mga tol. Wala talaga eh. Una na ring pinasinungalingan ng National Task Force for the West Philippine Sea na nagkaroon ng inspeksyon ng China Coast Guard sa nakaraang RORE sa ilalim ng Provisional Understanding. Bagamat namataan ang 4 na barko ng China Coast Guard, 3 PLA Navy at 2 pang Chinese Maritime Militia, dami pa rin nilang barko, no? nanatiling malayo ang distansya ng mga ito mula sa narentahang civilian vessel ng AFP na ML Lapu-Lapu. Dito wala talagang sumunod, wala talagang sumunod at wala talagang humarang. At escort vessel ng PCG na BRP Cape Engaño ng 1 hanggang 5 nautical miles. Hindi rin nagpaalam ang Pilipinas patungkol sa RORE, taliwas sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry. Most importantly, hindi natin sila papayagan na inspekin ang karga ng ating supply boat. Maliban na lang yung sinasabi ng China na talagang nag-inspect sila, maglabas nga sila ng video. Pakita ka talaga nila na pasinungalingan nga nila yung sinasabi ng PCG. Kasi yung sabi ng PCG, hindi natin papayagan sila na mag-inspect, which is tama. 'Di ba? Tama 'yon. Pero kung talagang naniniwala ang China sa ginagawa nilang kwento, maglabas muna sila ng ebidensya. Patunay na inakyat nila yung mga mga resupply boat natin at nag-inspect sila. Sa ganun, matatalo talaga nila ang Pilipinas dito. Dahil sabi nga ng Department of Foreign Affairs, kung ano man ang pagkasunduan dito sa provisional understanding na to, ay it is not prejudicial to the interests of both countries. Umaasa naman ang pamahalaan na mananatiling mapayapa ang mga susunod pang RORE at walang magiging harassment mula sa mga barko ng China. Sana. We are still optimistic Sa umpisa pa lang nagkakaanuhan na na sana tatagal ang ganitong arrangement natin na kung saan mas mapayapa, hindi tensyonado at maayos natin na nadi-deliver natin ang supply sa ating mga sundalo because it is a routine and a legal, legitimate resupply operation ng Armed Forces of the Philippines. Patrick De Jesus. Sana manatiling ganito. At tigilan na ng China yung pagkwento-kwento nila ng mga ganyang kabalbalan nila. Bago sila magkwento, maghanda muna sila ng mga pruweba nila. 'Di ba? So hangga't wala silang pruweba at alam naman din siguro ng ating gobyerno, mga tol, na hindi talaga nangyari yan kaya may lakas ng loob silang kontrahin itong mga pahayag ng China kasi alam nilang hindi talaga nangyari. Sabi nga ng PCG, hindi natin sila papayagan na aakyatin yung barko natin o yung bangka natin para magsiyasat, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ikaw anong masasabi mo dito sa mga balitang to, mga tol? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Alright? At pwede kang magbigay ng iyong saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.